Napapikit si Isabel nang marinig ang sigaw ng nanay niya mula sa kabilang linya. Mahigpit niyang hinawakan ng aparato bago ibinaba iyon sa may kama. Lumaking hindi paborito ng magulang si Isabel. Although mayaman sila, may sariling kumpanya, ay nagsumika pa rin siya para mag-move out pagka-graduate ng college. Pero nang akala niya matatapos na ang pagkukumpare ng pamilya niya sa kanya at sa nakababatang kapatid, ay nagkamali siya. Kaya naman nang magkaroon ng oras, nag-travel siya sa ibang bansa. Ito ang pinaka-treat niya sa sarili para naman kahit papaano, mawala ang pagod at pakiramdam na hindi pa rin siya kailanman pumapantay sa kapatid niya. Hanggang sa maalala niya ang huli nilang pag-uusap ng kaibigan. Inuudyukan siya nitong gumala at kumilala ng isang lalaking magbibigay kulay sa magulo niyang mundo. Nanatiling nakaupo si Isabel sa kama. Tiningnan niya ang hawak na invitation sa isang party. Ibinigay iyon ng isa sa mga dati niyang kaibigan. Doon niya napagdesisyonan na umattend rito. Nakasuot lang siya ng formal attire nang pumasok sa venue ng isang event. Agad naman siyang nakita ng isa sa mga kaibigan niya at binati. "Mabuti naman at nakarating ka." Bati sa kanya ni Atasha bago siya iginiya sa isang table na talaga raw nakalaan para sa kanya. Nagkwentuhan sila sandali pero iniwan din siya nito para asikasuhin ng iba pang guest. May dumaan na waiter na siyang nag-abot sa kanya ng isang baso ng wine. Tinanggap naman niya ito at ininom yun. Dahil sa first time niya sa party na katulad noon, wala pa sa kalahati ng event, marami na siyang nainom. "Hoy, first time mo rito?" Halos mapatalon siya nang makitang umupo ang isang lalaki sa tabi niya. Matangkad ito't moreno, makapal ang kilay at mapungay ang mga mata. Malakas ang dating nito kahit nakasuot lamang ito ng simpleng long sleeve at pantalon. Hindi sana niya gustong kausapin ng lalaki. Pero nang maalala niyang sinabi ng kaibigan na kumilala siya ng bago, pinili niyang kausapin ng lalaki. Oo, kaibigan ko kasi yung organizer ng event." "Wait, Pinoy ka?" Ngumisi ang lalaki. Nahiya naman ng kaunti si Isabel. Hindi kasi ito mukhang Pinoy, kaya naman nagulat siya nang ito ay magtagalog. "I'm actually half Indian, half Turkish. But I grew up in the Philippines. That's why I can speak Tagalog." Tumango-tango siya. Inilibot niya ang paningin bago bumuntong hininga. Napansin naman iyon ng lalaki. "Mukha kang tense. Relax ka lang, walang judgment dito." Natawa siya ng bahagya bago iniipit ang nakatakas na buhok sa likod ng kanyang tenga. "Hindi lang kasi ako sanay sa ganito. Pero mukhang masaya naman." Mas ngumisi pa ang lalaki bago siya abutan ng baso ng alak. "It's fine. I'm here to make you feel comfortable." Nagsimula na silang magkwentuhan. Hindi talaga mahilig si Isabel sa mga party. Mas gusto niyang nasa bahay, tahimik at may hawak na libro. Pero ng mga oras na yun, hindi niya alam kung ano bang pumasok sa utak niya at tila komportable siya sa lalaki. Kahit pa ngayon niya lamang ito nakita. Malakas ang tugtugin, pero mas naririnig niya noon ang boses ng lalaki na tila ba ang kanyang mundo nakatuon lang dito. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, hilig at kung bakit siya hindi mahilig lumabas. Paminsan-minsan nagtatawanan sila. Lumipas sa mga oras na hindi na nga namalayan ni Isabel na marami na pala siyang nainom. Unti-unti, gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang lumulutang. Tila lalo pang gumanda ang mga ilaw sa paligid at lumakas ang musika. Mukhang napansin yun ng lalaki. Tumitig ito sa kanya na para bang siya'y sinusuri. "Gusto mo bang lumipat sa mas tahimik na lugar?" Hindi na rin niya maalala kung ano ang isinagot niya rito. Basta ang huling natatandaan niya, naglalakad sila palabas ng event na magkahawak kamay. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi agad niya naunawaan kung nasaan siya. Puting kisame, malambot na kama, malamig ang hangin ng aircon. Saglit siyang pumikit, umaasang panaginip lang ito. Pero nang idilat niya uli ang mga mata, naroon pa rin siya sa lugar. Shit! Tuluyan na siyang napabangon at napatingin sa paligid. Dahil din sa ginawa niya, naramdaman niyang wala siyang saplot. Agad siyang napabalikwas ng tayo
at itinakip ang kumot sa katawan niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari, pero tanging sakit lang ng ulo ang kanyang naaalala. Paulit-ulit siyang napamura. Inilibot ang paningin sa paligid. Nasa hotel siya? At ang lalaki, hindi niya alam kung nasaan ito. May nakita siyang isang tray ng pagkain sa bedside table. Sa gilid nun, may isang papel at calling card. Nilapitan niya ito at tiningnan. "Call me, I'll wait." Parang biglang nilamig ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, takot, galit o hiya. Pilit niyang inalala ang mga nangyari kagabi pero wala siyang malinaw na sagot. Pakiramdam niya, niloko siya at pinagsamantalahan habang wala siyang malay. No, this can't be." Paulit-ulit niyang sagot habang hinahanap ang phone niya. Nang makita ito sa gilid ng kamay, mabilis niya iyong kinuha. Huminga siya ng malalim at tinawagan ng kaibigan. Ilang beses itong nagring bago ito sinagot ng kabilang linya. "Hello, Sabel? Asan ka? Kanina pa kita tinatawagan." Tanong ng kaibigan niyang si Agatha. Halatang nag-aalala ito sa kanya. Halos hindi siya makapagsalita. Parang may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. "Agatha, wala akong maalala." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko alam kung paano ko nakarating dito. Nasa hotel ako mag-isa." Tumulo ang luha niya habang hawak ang telepono. "Ang huli kong natandaan, nasa party tayo tapos kasama ko yung lalaki." "Sinong lalaki?" Garalagal ang boses na sinubukan niyang ikwento ang nangyari sa kaibigan. Nakikinig naman ito sa kanya. "So ang ibig mong sabihin, may nangyari sa inyo ng lalaking hindi mo kilala?" Hindi siya halos makasagot. Ilang minuto siyang pinakalma ng kaibigan bago ito nagpaalam. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa kama. Hindi siya halos makahinga. Nanginginig ang buo niyang katawan habang dahan-dahan niyang inaalis ang kumot. Agad niyang hinanap ang isang bagay. Sinipat niya ang bedsheets ng kama. Halos hindi siya makahinga nang makita niya ang bakas ng bahagyang pulang mantsa sa sapin. Parang biglang gumuho ang mundo niya. Hindi na siya berhen. Nanginginig na napahawak siya sa bedside table. Pinipilit na maging kalmado. Pero bumigay din ang lahat ng lakas niya. Napaupo siya sa sahig. Tinakpan ang muka at tuluyang umiyak. Malakas siyang humikbi. Kasabay ng luha na tuloy-tuloy na bumagsak sa kanyang palad. Hindi niya alam kung galit ba siya sa sarili, sa lalaki o sa pagkakataon. Basta ang alam lang niya, may nawala sa kanya. Isang bagay na hindi na maibabalik kailanman. Ayaw man niyang sisihin ang sarili, pero alam niyang may kasalanan din siya. Uminom siya kahit pa alam niyang mahina ang tolerance niya sa alak. Gusto niyang sisihin ang lalaking iyon na pinaniwala siyang ligtas siya rito at pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa sa hotel. Pero higit sa lahat, gusto niyang bawiin ang gabing pinagsaluhan nila. Ayaw niya itong maalala. Humahagulgol siya yakap ang tuhod, habang paulit-ulit na pumapatak ang kanyang mga luha. Sobrang daming tanong na nasa utak niya. Sinong nag-initiate? Pumayag ba siya? Anong nangyari at bakit siya iniwan ng lalaki? Ayaw ba nito sa kanya? Hindi ba maganda ang katawan niya? Pero kahit ilang ulit niya pang tanungin, wala naman siyang sagot. Wala siyang naaalala at wala siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Sa pagitan ng pag-iyak niya, tinanong niya ang sarili kung ano na ang gagawin niya. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at nagbihis. Mabilis niyang kinuha uli ang telepono at nag-book ng plane ticket. Uuwi na siya ng Pilipinas. Bago siya umalis ng hotel, tiningnan niya ang mesa. Pilit niyang inalala ang itsura nito, ang boses. Kahit isang malino na detalye pero wala. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagkalasing o dahil pilit na rin niyang inaalis sa isip. Pakiramdam niya, isa lang iyong bahagi ng panahong gusto niya ng ibaon sa limot. Kinuha niya ang calling card at isinilid sa bag. Inabot din niya ang sulat na iniwan nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa. Hindi niya rin sigurado kung may ibig sabihin ba ang lahat ng yun o isa lang itong sandaling nagpapaalala na kahit gaano siya kaingat noon, kaya pa rin niyang mapunta sa ganitong sitwasyon. Walang plano, walang kasiguruhan. Pagdating niya sa Pilipinas, dala pa rin niyang bigat ng lahat ng nangyari. Para siyang wala sa sariling katawan habang bitbit ang maliit niyang maleta palabas ng arrival area.
Hindi niya alam kung paano magsisimula muli o kung paano ba kalilimutan na ngayon wala nang iniingatan niyang pagkababae. Sa labas ng airport, nakita niya si Agatha na sabik siyang sinalubong. Agad siyang nilapitan nito at mahigpit na niyakap. Diyos ko, girl! Sobrang nag-alala ako sa'yo. Hindi sumagot si Isabel. Mahigpit lang niyang niyakap ang kaibigan. At doon siya tuluyang humikbi. Matagal silang nagkayakap. Pinilit pa niyang pakalmahin ang sarili. At least kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang nasa kotse pabalik sa bahay, tahimik lang siya. Pinagmamasdan lang niya ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana. Mga karatula sa Tagalog, tricycle na naguunahan at mga tindahan ng kakanin. Pero wala talaga doon ang isip niya. Nang makarating sila sa apartment, doon na niya ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Umiyak siya sa kaibigan niya at ikinuwento ang lahat-lahat rito. Agad naman siyang dinamayan nito hanggang sa siya ay kumalma. Ilang oras silang nag-iiyakan at nang matapos siya sa pag-overthink, tinanong niya ang kaibigan kung anong balita rito. May gusto sana akong sabihin. Ani Agatha habang umiiwas ng tingin. Pero sana huwag mo munang isipin kung mabigat pa sa'yo. Umiling siya bagong umiti. Kahit bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mata, pinili niyang tatagan ng sarili. Ano yun? Huminga ng malalim si Agatha bago nagsalita. Si Carlo, alam mo na siguro, ikakasal na siya. Saglit na tumigil ang mundo ni Isabel. Parang may humila sa puso niya palabas. Si Carlo, ang dating boyfriend niya na minahal ng buong buo, ang lalaking nanloko sa kanya at iniwan siya para sa magaling niyang pinsan. Parang may tumusok sa dibdib niya. Kahit matagal niya nang pilit kinakalimutan, iba pa rin pala ang sakit kapag may balita na ganoon. Nakatulala siya sa kawalan. Pilit pinipigilang hindi lumuha. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang mawala ng tiwala sa sarili dahil sa nangyari sa ibang bansa o ang maalala na minsan pinagpalit siya ng taong akala niya siya na ang para sa kanya. Inaamin ni Isabel sa sarili na mahal pa rin niya ang binata. After all, ito ang first boyfriend niya at 5 taon ang naging relasyon nila. Napagalaman na niyang sa 1 buwan na ang kasal nito at ayaw ng lalaki na malaman niya. Pero dahil sa malakas ang radar ni Agatha, ay hindi nakaligtas ang news na iyon sa kaibigan. Bumuntong hininga si Isabel. Naisip niya na ito na ang oras para siya'y mag-move on. Napalunok siya at pinunasan ng dulo ng mata. Hindi niya na alam kung ilan pang luha ang kaya niyang ilabas. Sa isang banda, gusto niyang magsimula ulit. Pero sa kabilang banda, parang paulit-ulit lang siyang binabagabag ng nakaraan. Tahimik ang buong paligid at ang malamig na simoy ng hangin. Magkahawak ang kamay ni Isabel at ng isang lalaki habang papasok sila sa isang kwarto. Halata ang pagkalasing ng dalawa. Kahit straight lang ang daan, gumigewang ang dalawa hanggang sa marating nila ang silid ng lalaki. Nagtatawanan pa ang dalawa habang ino-open nila ang pinto. At doon sa pagitan ng dilim at katahimikan, pumasok sila. Hindi pa man naisasara ng lalaki ang pinto, naghalikan na sila, mariin at matagal. Nang magkahiwalay ang kanilang mga labi, pareho nilang habol ang hininga. Nagkatinginan sila. Sa mata ng lalaki nakikita niya ang pagnanasa. Mainit, malambing at nakakaakit. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Tila kinakabisado ang mukha niya. Hindi siya nagsalita pero sa tingin pa lang niya, alam na ng lalaki ang sagot. Lumapit ito sa kanya at marahan siyang hinalikan. Sa pangalawang dampi ng lalaki sa labi niya, parang may alo ng init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Iba sa lahat ng halik na naranasan niya. Walang pang-aabuso, walang sapilitan, kundi puno ng pagnanais na maangkin siya. Habang patuloy ang kanilang halikan, dahan-dahan nilang hinubad ang saplot ng isa't isa. Hindi sila nagmamadali. Bawat galaw ay banayad, hanggang sa matanggal na nito ang lahat ng suot ni Isabel. Tiningnan siya ng lalaki bago itong umisi. Beautiful. Muli siya nitong hinalikan. Ngunit habang palalim ng palalim ang sandaling pinagsasaluhan nila, unti-unting naging malabo ang paligid. Nawawala ang imahe ng lalaki. Nagtaka siya at tinawag niya ito, pero walang sagot.
hanggang sa tuluyan ng mawala ang lahat. Nagising si Isabel na may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi nga niya namalay na dahil sa tagal nilang nag-usap ng kaibigan, nakatulog na pala siya. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame, humihingal at pilit iniintindi kung totoo ba ang lahat. Inabot niya ang gilid ng kama. Hinanap ang pamilyar na init ng bisig na yumakap sa kanya sa kanyang panaginip. Pero wala ang lalaking yun. Isa lamang itong panaginip. Napabalikwas siya ng bangon at napabuntong hininga. Tahimik ang kanyang silid pero ang puso niya parang nakikipagkarera. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pilit inaalala ang mukha ng lalaki sa kanyang panaginip. Pero hindi niya maalala ang mukha nito. Tumayo siya at lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina at kumuha ng tubig. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang panaginip. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng pisngi. Tumingin siya sa orasan. Mag-aalas 8 na ng umaga. Naalala niyang may mahalaga nga pala siyang lakad ngayon. Ang unang pagkikita nila ng bago niyang boss sa bagong kumpanya kung saan muli siyang magtatrabaho. Mabilis siyang nag-asikaso at isinuot niya ang simpleng puting blouse at itim na slacks na inihanda niya kagabi. Pinili niyang itali ang buhok ng maayos at lagyan ng kaunting pulbo ang mukha niya. Hindi para magkunwaring masaya, kundi para itago ang mugto ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng mahigpit na seguridad. Agad siyang hinarang ng guard at tinanong kung anong pakay niya roon. Sinabi naman niya na naroon siya para sa isang interview. Agad naman siyang pinapasok. Mataas ang gusali, makintabang salamin, at sobrang lawak ng lugar. Sa bukana pa lang, alam mo nang hindi basta-basta lang ang may-ari nito. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa lobby. Pinakita niya ang ID sa receptionist na agad namang tinawagan ng sekretarya ng CEO. "Please wait me here, ma'am. He'll see you shortly," sabi ng receptionist bago magalang ng umiti. Pero sa isip ni Isabel, hindi iyon nakatulong para mabawasan ang kaba niya. Ilang minuto pa lang siyang nakatayo doon, pero parang isang oras nang lumipas. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang sasabihin. Ano ba ang tamang pagbati? Baka mamaya magkamali siya at mapahiya agad sa unang araw. Maya-maya, lumapit ang sekretarya. Isang matangkad na babaeng nakasuot ng kulay abong corporate dress. "Miss Santos? Mr. Akash will see you now." Tawag nito. Saglit siyang napatigil. Mr. Akash? Yun ang pangalan ng bagong boss niya? Kilala ito bilang isang Indian billionaire nang biglang namuhunan sa ilang kumpanya sa Pilipinas. Gwapo raw ito at matalino, pero masungit at halos hindi ngumingiti. Hindi siya sigurado kung alin sa mga narinig niya ang totoo, pero sa bigat ng aura ng kumpanyang to, alam niyang hindi basta chismis lang. Sumunod siya sa sekretarya. Dinala siya sa pinakamalaking opisina sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na presensya ng lalaki. Nakaupo si Mr. Akash Singh sa harap ng malaking desk na punong-puno ng mga papeles. Matangkad ito, kayumanggi ang balat, kulay brown na mga mata, at maitim na buhok na medyo mahabat na katali sa likod nito. Wala itong suot na korbata, pero kahit simpleng polo lamang, halatang sanay itong pinagmamasdan ng lahat. Nang tumingin ito kay Isabel, ramdam niya agad ang init ng kanyang pisngi. Hindi dahil nahihiya siya sa itsura ng lalaki, kundi dahil parang sinusuri siya ng mga matang yun. Parang alam nito ang mga iniisip niya bago pa siya magsalita. "Sit down," malamig nitong sabi. Hindi man lang nag-abot ng kamay. Napatingin siya sa sekretary nito. Sinenyasan naman siya nito na sundin lang niya ang sinasabi. Umupo siya ng maingat. Pinilit ang ngiti kahit halatang hindi interesado ang lalaki na makipagkamustahan. "You're late," matalim na dagdag nito. Kahit alam niyang wala pa siyang 2 minuto mula nang pumasok. I'm sorry, sir. I was waiting outside, sir." "I don't like excuses." Putol nito sa kanya. Natahimik siya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa daladalang folder. Sa isip niya, totoo nga ang sabi ng mga tao. Masungit nga ito at laging nakasimangot. Hindi niya alam kung paano siya tatagal sa ganitong klase ng boss.
Ilang minuto ang lumipas bago muling bumaling si Akash sa kanya. Let's begin, shall we? I've read your qualifications. Very impressive. I see you studied at the LSU. Tumango naman siya. That's good. We value people from good universities here. May I ask why you want to work with us? Agad niyang sinagot ang tanong nito at tumagal ang interview ng halos kalahating oras. Matapos ang interview na tila habang buhay para sa kanya, tumayo si Akash at nagsalita. Thank you for coming, Miss Santos. We'll get back to you within the week. Tumango siya, hindi makatingin ng direkta. Lumabas siya ng opisina, dala-dala ang mas mabigat pang pasanin kaysa noong paglabas niya ng airport. Confident siya sa sagot niya pero sa aura at tingin ni Akash, tila malabo na makapasa siya. Kaya naman, nagulat siya nang tawagan siya ni sekretary nito noong gabing yun. Gusto siya nitong itrain bilang bagong sekretary ni Akash. Tinanggap niya ang trabaho. Hindi siya nagdalawang isip. Alam niyang mahirap ang sitwasyon. Lalo pat araw-araw may naghahanap ng trabaho. Kaya naman hindi niya na kayang maging choosy. Pagpasok niya sa opisina sa unang araw ng trabaho, dama pa rin niya ang paninikip ng dibdib. Welcome sa ML, Miss Santos. I will train you to be the executive secretary ni Mr. Singh. Don't worry, it will be just formality. Alam ko naman na you're overqualified for this position. Ngumiti siya ng alanganin. Thank you. Tinignan siya ng babae mula ulo hanggang paa. By the way, before we start, I wanna ask you a few questions if it's okay. Bakit ka nag-apply? What? Ngumiti ang trainer sa kanya. Most of girls here only apply to work with Mr. Singh and sleep with him. Ganun ka rin ba? Huh? Wala, kalimutan mo na. Sabi ng sekretary. Noong hapon na yon, nagkaroon siya ng oras makita uli si Akash. Lumapit ang lalaki sa kanya at siya kinamusta. Tinanong nito ang tungkol sa training at masaya naman niyang sinabi rito na maganda ang kanyang performance. Sa pag-aakalang matutuwa ito, ngunit laking gulat niya nang umiti sa kanyang lalaki hanggang sa yumuko ito ng kaunti para bumulong. I don't like idiot secretary, Miss Santos. Pwede kitang tanggalin anytime. Tandaan mo yan. Pinanood niyang maglakad, papalayo ang lalaki. Nang mga oras na yon, sigurado na siya sa sarili niya. Hindi chismis na masungit at masama ang ugali nito, kundi totoo yun. Naging mahirap para kay Isabel ang unang mga araw sa trabaho, lalo na't sa opisina. Tila hindi siya tinitigilan ng mga utos mula kay Akash. Noong una, limitado lang sa mga basic administrative task ang ginagawa niya. Ngayon ay halos PA na siya ng CEO. Pagtitimpla ng kape, pagpiprint ng kung ano-anong dokumento, at pati na rin ang pagkuha ng pinadry clean nitong mga damit. At syempre, hindi rin mawawala ang pag-overtime. Miss Santos, pakitapos to bago ka umuwi. Madalas na sambit ni Akash tuwing 6:00 ng gabi, kasabay ng paglagay ng makapal na folder sa kanyang mesa. Ngayon po? May presentation ako bukas ng umaga. Kailangan ko itong perfect. I trust you can handle it. Hindi niya kayang tumanggi, kaya kahit iniisip niya na ang mga gagawin niya sa bahay, hindi niya magawa. Tumagal ng ilang linggo na ganoon, hanggang isang araw, halos 9:00 na ng gabi natapos si Isabel sa pinapagawa ng binata. Madilim na ang buong opisina, at ang tanging ilaw na bukas ay mula sa lamp sa kanyang desk at sa loob ng opisina ni Akash. Agad siyang pumasok sa opisina ng binata. Itinaas ni Akash ang tingin mula sa laptop niya. Saglit itong natigilan. Hindi ko na pala kailangan yan. Tinawagan ako ng kliyente. Kinansila na ang presentation. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Isabel. Napahawak siya sa gilid ng mesa at nanlalaki ang mga mata. Hindi na kailangan? Pero halos 3 oras ko tong tinrabaho. Binuhos ko lahat. Oras, effort, kahit pagod na ako. Sana man lang sinabi mo na hindi mo na pala kailangan. Huli na nang ma-realize niyang sinabi. Nalimutan niyang boss nga pala niya si Akash. Hindi sumagot ang lalaki. Tumalikod dito na parang baliwala lang ang lahat. Para naman may pumitik uli sa utak ni Isabel. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya ito mula sa likuran at sa sobrang galit
ay halos sakali niya ito. Kaya naman nagulat siya nang bigla itong humarap. Sabay silang bumagsak. Halos magkalapat ang kanilang katawan habang umiikot pa ng kaunti ang upuan sa momentum ng pagkakahulog nila. Anong nangyari? Ayos ka lang, Miss Santos? Natulala si Isabel. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha niya kay Akash. Nararamdaman niya ang bigat ng hininga nito, ang init ng balat sa kanyang braso, at ang titig na may halong gulat at pagkalito. Ilang segundo silang walang imik. May dumi po kayo sa likod kaya gusto ko po sanang tanggalin kaso bigla kayong humarap. Ganun ba? Mabilis silang naghiwalay at tumayo. Humingi din siya ng pasensya bago nagpa siyang lumabas na ng opisina. Nakaramdam siya ng pagkahiya. Nang maglakad palayo si Isabel, pinanood siya ni Akash. Habang nakatayo sa tapat ng opisina niya, paulit-ulit ang pagtatanong niya sa sarili. Bakit parang kilala ko siya? Dumaan ang mga araw at ganoon pa rin ang trato ng lalaki sa kanya. Walang pagbabago. Masungit pa rin ito at kung minsan, mabilis magalit sa pinakamaliit pa na dahilan. Kahit simpleng tanong niya, madalas ay sinasagot ng malamig na tingin o maikli at pabalang. Kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba tuwing kakailanganin niyang lumapit dito. Dahil tila ba, palaging may kulang o mali sa ginagawa niya. Kahit anong ingat niya, palaging may dahilan ng lalaki para siya'y pagalitan. Napapansin din niya kung paano lumalalim ang kunot sa noo nito sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, na para bang wala siyang karapatang magtanong. Ngunit dahil sa kailangan niya ng trabaho, pinipilit niyang unawain ng lalaki. Mahirap nga naman ang maging isang CEO, lalo na at top company pa ang hawak nito. Marahil ay may mga pinagdadaanan lang ito. Umunat-unat sa kanyang upuan si Isabel bago pilit na hinihilot ang sentido. Simula nang magtrabaho siya sa kumpanya, nag-iba na rin ang kanyang pakiramdam. Hindi lang siya basta napapagod sa maghapon. Madalas siyang nahihilo, lalo na kapag matagal siyang nakatayo o kapag napapasobra ang pagyuko habang naglilinis. May mga araw na bigla na lang siyang makakaramdam ng matinding panghihina, na para bang mauubusan siya ng lakas. Naisip niya nung una na baka hindi lang siya sanay sa trabaho o baka kulang siya sa tulog. Ngunit kahit magsikap siyang magpahinga at kumain ng tama, hindi rin nawala ang pagkahilo niya. Nagdesisyon na lamang siya na ayusin ang mga papel sa mesa. Sinimulan niyang salansanin ang mga papel nang makaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura. Para siyang naduduwal na hindi maintindihan. Mabilis siyang tumakbo sa CR. Nasalubong pa niya ang boss niya pero hindi niya pinansin ito. Nang matapos sa pagduwal, mabilis siyang naghugas. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang humarap siya sa salamin. Maputla siya at may mga butil ng pawis ang noo niya. Pinilit niyang inayos ang sarili. Sakto naman na sumilip noon si Akash sa pinto. Are you okay? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Medyo napatigil si Isabel. Hindi niya inaasahan na makikitaan niya ng pag-aalala ang lalaki. Hindi niya ito sinagot at tinapos na lang ang paghuhugas. Go to the office clinic. If it's that bad, go home. Tumalikod na rin ang lalaki kaya naman napabuntong hininga siya. Sa huli, pinili niyang sundin ang sinabi ng binata. Dumiretso siya sa klinik at nagpa-check up. Matapos ang ilang test, lumapit sa kanya ang nurse at ibinalita ang nalaman nito. Buntis siya 2 weeks. Nang marinig niya yon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pilit niyang inalala ang lahat ng detalye ng gabing yon. Ang mukha ng lalaki, ang boses, kahit pangalan pero wala. Tuluyan ang naglaho sa isip niya. Parang hindi totoong nangyari. Gusto sana niyang tawagan ang numerong iniwan nito sa kanya. Pero hindi niya na rin maalala kung saan niya nailagay ang calling card. Wala siyang matakbuhan para itanong o linawin kung ano man ang nangyari. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumulala. Napaupo na lang siya sa labas ng klinik. Hindi niya alam kung uuwi ba siya o magpapatuloy pa sa trabahong yun. Sa huli, pinili niyang umuwi na muna. Pakiramdam niya wala siya sa sariling katawan. Lumulutang ang isip niya sa himpapawid. Buntis siya. Isa lang ang ibig nitong sabihin. Nagbungang isang maling pangyayari na yun. At ngayon, wala siyang choice kung hindi harapin ang problema. At kung inaakala niya na ang balitang yun ang highlight ng araw niya,
Nagkakamali siya. Dahil pagdating niya sa apartment, nakita niya si Carmela, ang pinsan niyang ipinalit ni Carlo sa kanya. Nakangisi ito nang siya ay makita. "Sabel, alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba?" Hindi niya sinagot ang babae. Umupo siya sa sofa na katapat nito. Tinitigan ng pinsan na dati, sobrang close niya pero ngayon halos hindi na sila magkakilala. Siyempre, alam niya kung bakit ito naririto. Kung si Carlo'y ayaw ipaalam sa kanyang ikakasal na ito, iibahin niya si Carmela. Gustong-gusto ng babae na malaman niyang ikakasal na ito sa ex niyang inagaw nito sa kanya. "Anyway, ikakasal na kami ni Carlo this week and they want you there. Isa ka sa..." Napatingin siya sa babae nang tumigil ito sa pagsasalita. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata niya nang makita kung saan ito nakatingin. Sa test niya at sa ilang maternity pamphlets na bigay ng nurse. "Are you..." Tumingin si Carmela sa kanya. "I have to go." Tumayo ang babae at naglakad na papalabas ng kanyang apartment. Wala nang nagawa pa si Isabel kung hindi pumikit at bumuntong hininga. Ngayon malalaman na ng pamilya niya na buntis siya. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa gulat, may bago na naman siyang problema. At hindi nga siya nagkamali. Kinagabihan ay tinawagan siya ng mama niya at tinanong ang tungkol sa sinabi ni Carmela. "Are you really pregnant?" Napapikit siya ng mariin bago bumuntong hininga. Wala na siyang pagpipilian. Sa huli, pinili niyang sabihin ang totoo. "Yes, ma'am." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang mami. "Ginagawa mo ba to, Isabel, para magpapansin kay Carlo at Carmela?" Napakagatlabi si Isabel. Hindi siya nakasagot. "You're such a disappointment. You're nothing compared to Carmela. Kaya ka ipinagpalit ni Carlo dahil ganyan ka. I don't want to see your face tomorrow. Huwag ka nang pumunta." Alam niyang pagtatawanan lang siya kapag nagpunta siya sa kasal. Pero hindi siya maaaring mawala roon. Dahil masiisipin ni Carmela na natalo siya nito kung hindi siya sisipot. Yun ang ayaw niya. Ang maging mas kaawa-awa. Kaya naman kinabukasan kahit alam niyang mapapagalitan lang siya, nagpunta pa rin siya. "Are you sure you have to go?" Nag-aalalang tanong ni Agatha kay Isabel. Nasa tapat na sila ng simbahan kung saan ikakasal ang pinsan niyang si Carmela. Pero tila ayaw pa rin siyang ibaba ng kaibigan. Ngayon ang araw ng kasal ng pinsan niya. Kung siya lang ang masusunod, hindi na siya pupunta. Sapat na ang dami ng pagkakataong pinagmukha siyang wala sa ayos, wala sa direksyon at wala sa halaga. Pero sa kabila ng lahat, pinilit niyang pumunta. "I'm going to be okay." Pag-a-assure niya sa kaibigan. Pagpasok niya sa simbahan, ramdam na ramdam niya ang mga sulyap, mga matang nag-uusyoso at humuhusga. Hindi siya tumingin kanino man. Tahimik lang siyang umupo sa pinakalikod. Pinilit na lamang na ituon ang isip sa seremonya at hindi sa bulungan ng mga tao. Matapos ang misa, tuloy-tuloy ang lahat sa reception. Malaki ang venue, magarbo ang dekorasyon, at masaya ang karamihan. Ngunit kahit anong ingay ng musika at halakhakan, hindi nawala ang tensyon sa dibdib ni Isabel. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya papunta sa lamesa kung saan nakaupo ang ilan sa mga kamag-anak nila, para siyang isang makasalanan na lilitisin. "Uy, nandito ka pala!" Bati ng isang tiyahin niya. May pilit ng ngiti sa labi, pero malinaw ang pagkasuklam sa tono. "Hindi ko akalain na magkakaroon ka pa ng mukhang humarap sa tao. Eh di ba buntis ka? Wala kang ang asawa." Napapikit siya ng mariin. Of course, naipamalita na ni Carmela ang pagbubuntis niya sa kanilang mga kamag-anak. "Don't you have a job?" Muling usisa sa kanya ng tita niya. Narinig iyon ng ibang nakapalibot. Halos sabay-sabay ang mga ito nang tumingin sa kanya. Ang iba ay nagbulungan. "Wala ka pa ring trabaho, di ba?" Tanong naman ng isa pang tiyahin. Walang pakundangan. "Carmela is married. Hindi mo siguro alam na si Carlo ang nagmana ng business nila. Ikaw, saan ka pupulutin? Sa amin ka hihingi ng tulong? Tsaka saan ba ang tatay ng batang yan?" Pinilit ni Isabel na wag umiyak. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalapag ang hawak na maliit na bag sa ibabaw ng mesa. "Hindi ko naman hinihingi ang tulong ninyo." Mahina niyang sabi. "Hindi mo hinihingi?" Singit ng pinsan niyang babae, isa sa mga kapatid ni Carmela.
Di bakit ka pa nagpunta rito? Para ipakita sa lahat na yan ang naging bunga ng kabuhayan mo? Nakakahiya. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Lahat ng dahilan kung bakit hindi siya umuuwi, kung bakit hindi siya nagpapakita, kung bakit pinili niyang mamuhay mag-isa, unti-unting bumalik sa isip niya. Ang mga gabing umiiyak siya sa silid, ang mga panahong pilit niyang pinapatunayan na may halaga siya kahit wala siyang naipapakitang resulta. Napapikit siya, pinipigilang tumulo ang mga luha. Ngunit bago pa niya tuluyang makuha ang lakas ng loob na tumayo at lumayo, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Malamig, mababa at punong-puno ng galit. Bakit naman magiging kahiya-hiya siya kung nandito naman ako, ang tatay ng anak niya? Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo doon ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng isang maayos na itim na suit at ang mahabang buhok, nakalugay pero maayos na nakastyle. Hindi niya agad ito nakilala. Ngunit habang unti-unting nagtama ang kanilang mga mata, parang may kung anong kirot at hiya ang gumapang sa kanya. Si Akash. Lumapit ito sa kanya. Hindi alintana ang mga nakatingin. Mataman siyang tinitigan ng lalaki, tsaka hinawakan ng marahan ang kanyang siko. Pasensya ka na. Mahina nitong bulong. Ngayon lang ako nakarating. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng lalaki. Bakit narito ito sa kasal ng pinsan niya? At bakit tila nagpapanggap ito bilang tatay ng anak niya? Hindi ba nito alam na kabaliwan ang ginagawa nito? Pero bago pa man siya makabawi, humarap ang lalaki sa mga kamag-anak niya at sa lahat ng nakikiramdam sa eksena. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Malamig pero matatag ang boses nito. Na ako ang ama ng dinadala niyang bata. Para siyang tinamaan ng kidlat. Napatitig siya rito. Hindi alam kung anong iisipin. Ngunit ang lalaki, walang bahid ng alinlangan sa mga mata. Ano? Bulalas ng isa sa kanyang mga tiyahin. Sino ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Tahimik siyang hinila ng lalaki palapit sa kanya. Ako si Akash Singh. Sabi nito sa malamig na tinig. Ako ang boyfriend ni Isabel. Napatingin sa kanya ang kanyang mga kamag-anak. Pinilit naman niyang alisin ang pagkakahapit ng lalaki sa bewang niya pero hindi ito pumayag. Bagkus, hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kanya. Masaya naman na lumapit ang mag-asawa sa kanila. Nakangisi si Carmela nang makita siya at mas lalo pa nitong hinapit ang asawa. Tila naman, naiilang si Carlo nang tignan niya ito pero nagbago iyon nang makita nito si Akash. Mabilis naman itong umiti at lumapit. Mr. Singh, maraming salamat sa pagdalo. Ngumiti naman ang lalaki rito. Thank you for inviting me. Nakipagkamay si Akash kay Carlo. Ngumisi naman si Carlo bago tumingin sa asawa nito. Remember me Singh? Yung nililigawan ko't major investor ng kumpanya? He is Mr. Akash Singh. Pakilala nito. Nagtinginan ang kanyang mga kamag-anak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Unti-unting nagkulay abo ang muka ng kanyang auntie. Investor? Nauutal na sabi ng tita niya. Tumingin ito sa kanya. Hindi makapaniwala. Pero ang pakilala niya ay ama siya ng dinadala ni Isabel. Tumingin naman sa kanya si Carlo. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. At kung lolokohin niya ang sarili, iisipin niyang may nakita siyang sakit na dumaan sa mata ng binata. Isa sa mga major investor. Pagtutuwid ni Akash. At kung ganito kayo makitungo sa ina ng magiging anak ko, mukhang kailangan ko nang magpasya. Kinuha niya ang telepono sa bulsa ng coat. Hindi pa rin makapagsalita si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ang gulat, ang hiya, o ang hindi maipaliwanag na kaluwagan sa dibdib. Habang nakatingin ang lahat, may tinawagan si Akash. Malinaw ang bawat salitang binitiwan. Cancel all investment agreements with San Andres Holdings. Effective immediately. I'll drop the termination papers today. Parang sabay-sabay na nabagsakan ng bato ang kanyang pamilya. Halata ang pagkakataranta ng mga ito dahil halos lahat sila sa kumpanya ni Carlo umaasa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Napakalaki ng mawawala sa amin. Sigaw ng kanyang auntie. Tiningnan lang sila ni Akash. Malamig ang mga mata. Well, I guess it's time to reflect on your own action first.
Tumingin siya kay Isabel tsaka muling bumulong. Sorry, I can't just watch. Napapikit si Isabel. Parang sasabog na ang ulo niya sa sobrang sakit. Pagkatapos ng iskandalo sa kasal ng pinsan niya, hindi na siya pinakawalan ni Akash. Hindi pumayag ang lalaki na hindi siya sumama rito pa Maynila. Sumama ka na sa Maynila. Sabi nito habang magkasabay silang nasa sasakyan pauwi ng hotel. Tahimik siya sa tabi nito. Hindi alam kung paano haharapin ang lahat ng nangyari. Hindi ka naligtas doon. Hindi ko rin hahayaang madagdagan pa ang trauma mo. Hindi nakasagot si Isabel. Patuloy niyang pinagmamasdan ang kamay niyang nanginginig sa kandungan. Iniisip niya kung tama ba ang lahat ng to. Kung tama bang sumama siya sa lalaking halos hindi niya kilala. Ngunit nang maalala niya ang mga mata ng mga tiyahin at pinsan niya, ang panguusig na bumura sa kahit kaunting dignidad niya, wala na siyang ibang piniling gawin kundi ang tumango. Nang makarating sila sa Maynila, hinatid siya nito sa apartment. Hindi sila nag-usap, hindi rin nagtanong ang lalaki o kahit siya man lang. Kinabukasan, tahimik lamang si Isabel sa kanyang mesa. Walang imik, walang karaniwang pagbati sa mga katrabaho. Tulala siya habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Isa sa mga katrabaho niyang lumapit sa kanya. May dala itong isang bote ng hot milk. Miss Santos, the boss asked me to give this to you. Ha? Para sa akin? Yes, para sa iyo raw. Nag-aalangan man, kinuha niya ito at binasa ang maikling sulat. Isabel, I heard baby like milk. Have a good day. Hindi alam ni Isabel kung bakit pero tila gusto niyang mapangiti sa inaakto ng binata. Kahit obvious naman na naaawa lang sa kanya ang lalaki kaya ito biglang bumait. Nag-focus na lamang siya sa trabaho. Ngunit kinabukasan, nagulat siya ng muli, may gatas na naman sa kanyang mesa. This time, wala na itong kasamang sulat. Pero kahit ganoon, alam niyang galing ito kay Akash. Pinilit niyang wag iyong pansinin. Noong sumunod na araw, ay wala na siyang nadatnan, kaya naman akala niya tumigil na ang lalaki. Pero noong mag-CR siya saglit, muli siyang nakakita ng bote ng gatas. Napapikit na siya ng mariin at pinuntahan ng lalaki sa opisina nito. Siniguro niyang nakalak ang pinto bago niya ito kausapin. Sir, just wanted you to know that you're not the real father of my child. So please, stop this. Kunot-no itong nag-angat ng tingin sa kanya mula sa binabasa nitong mga papeles. Stop what? You keep giving me milk every day. Napao naman ng lalaki na tila noon lang na-realize kung bakit siya nagagalit. Okay. Napabuga ng hangin si Isabel. Hindi niya gustong mainis sa lalaki pero hindi niya mapigilan. How about hot chocolate? Tinitigan niya ang lalaki ng masama. Just don't send anything. I am not your obligation and I don't want you to pity me. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin ng lalaki. Naglakad na siya palabas ng opisina nito. Kinagabihan, pareho silang naiwan na dalawa. Parehong may tinatapos na kailangan kinabukasan. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga kailangan, lumapit si Akash sa mesa niya at walang sabi-sabing kinuha ang folder mula sa kanyang mesa. Perfect. Exactly what I needed. Napangiti naman siya ron. Talaga po? Ngumiti ang lalaki. Oo. And since maaga mo siyang natapos, come to have dinner with me. Po? Dinner, hindi business dinner. Just dinner with me. Kung okay lang sa'yo. Saglit siyang natigilan pero in the end, pumayag din siya. If bilyonaryo ang mag-aaya sa'yo na mag-dinner, iisipin mo na nasa fine dining restaurant kayo pupunta. Kaya naman hindi inaasahan ni Isabel na sa isang ramen house siya dadalhin ng binata. Hindi ito tulad ng ramen place na nasa sosyal na lugar. Nasa tapat lang ito ng kalsada malapit sa opisina. I'm craving ramen today. Is it okay? Hindi siya agad nakasagot. Ang totoo nito, kanina pa niya gustong kumain ng ramen. Nabanggit pa nga niya sa isang kaopisina na gusto niyang kumain rito. Of course, ayos lang. Masarap ang ramen nila dito. Adem, Diyos ko kang bata ka, mabuti naman at nakadalaw ka sa akin. Sino yung kasama mo? Girlfriend mo? Isang matandang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng lumang duster at apron. Agad nitong niyakap si Akash.
Hindi po nana, si Isabel po, sekretary ko. Oh, kagandang bata. Halika sa loob at kumain kayo. Umorder sila ng ramen at nang magsimulang kumain, ay lumapit ang matanda sa kanila para makipagkwentuhan. Napag-alamanan niyang matagal nang kilala ng matanda ang lalaki. Kaya naman, alam din ng matanda ang second name nitong Adam. High school si Akash nang madiscover niya ang ramen house na yon. At mula nang matikman niya ang ramen dito, ay rito na ito kumakain. Nako, etong si Adam. Sa akin lang yan kumakain noong high school siya. Hindi ko nga alam na sobrang yaman pala niyan. At hindi ko alam na lalaki ng ganyan kagwapo. Diyos ko, mukhang tukmul yan noon. Nana naman. Sabay-sabay silang nagtawanan. Kinabukasan ay tila hindi na mag-boss ang dalawa. Nagtatawanan pa sila't nagbibiruan habang nasa trabaho. Minsan ay kahit walang pinapagawa sa kanya si Akash, pinapatawag siya nito. Kapag nagkikrave siya sa certain food, ay binibili ng binata. Kahit pa ang pinaka-weird na cravings pa niya yun. Tinuruan din niya ang binata na kumain sa labas ng mga tuhog-tuhog. Minsan silang bumili ng fishball at kikiam na ayon sa binata, hindi nito natikman noon. Siya ang mismong nagtuhog ng fishball para dito bago iyon inabot kay Akash. Tiningnan ng lalaki ang inaabot niya. Bakit kulay white? Sinamaan niya ito ng tingin. Basta kainin mo na lang, fishball yan. Hindi pa rin ito gumagalaw. Sure kang kinakain yan? Oo naman, favorite ko to no. Hindi sumagot ang lalaki, pero kinagatan nito ang ibinigay niya. Tinuruan niya din itong maghalo-halo ng drinks ng gulp sa 7-Eleven. Kinakain ito lahat ng pinapakain niya. Kahit sa totoo'y pati siya, hindi gusto ang lasa. Habang lumilipas ang araw, mas gumaganda ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa isang gabi, niyaya siyang mag-road trip ng lalaki. Pareho nilang pinanood ang mga bituin habang tumutungga ng kung anong inumin. I go here every time I'm sad. Really? Yeah, calming ang lugar. Inilibot niya. Nasa itaas sila ng isang cliff, tanaw ang buong syudad mula roon. Are you sad right now? No, I'm with you, kaya hindi ako malungkot. Bakit naman nakadepende sa akin ang kasiyahan mo? Hindi niya na natapos pa ang sasabihin dahil paglingon niya sa lalaki, titig na titig ito sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Tila rin huminto ang buong mundo at tanging silang dalawa lang ang nakakagalaw ng mga oras na iyon. No, you're just pretty. Hindi niya alam kung dahil ba sa ambience o nasisiraan lang siya ng bait ng araw na yun. Hinila niya sa collar nito si Akash at marahang hinalikan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, tulala sila pareho. Halos sakaling din ni Isabel ang sarili. Para saan yun? Hindi ko rin alam. Kalimutan mo na yung halik ko, please. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sinasabi niya dahil hinalikan na siya ni Akash. This time, mas mariin ang halik nito. Mas passionate. Nang sumunod na araw, halos magpalamon sa lupa si Isabel. Hindi niya alam kung paano iiwasan ng binata, lalo na't boss niya ito. Nahihiya ka ba dahil sa halik mo noong nakaraang gabi? Halos mabilaukan sa pagsubo ng pagkain niya si Isabel. Bigla-bigla naman kasing sumusulpot ang lalaki. Sir, do you regret kissing me? Mabilis siyang umiwas ng tingin. Namumula ang pisngi niya. No, I don't. Good, because I don't regret kissing you back. At dahil sa naging close sila nitong mga nakaraan, ay may mga namuunang chismis tungkol sa kanila. Pinagtinginan siya sa office at maging ang mga kasamahan niya hindi na matahimik. Tumagal ng ilang araw na parang walang katapusan ang panghuhusga at pagdududa sa buhay ni Isabel. Maging sa opisina ay pinag-uusapan na siya. Araw-araw niyang pinipilit ang magtrabaho ng maayos. Pinipilit wag patulan ng mga maling akala. Ngunit unti-unti na rin siyang napupuno. Kaya naman, naisipan niyang iwasan na lamang ang lalaki nang sa ganoon, wala nang chismis pa na mabuo sa kanila. Pero paano niya gagawin yun kung ang lalaki mismo ang siyang lumalapit sa kanya? May outreach program tayo next week sa probinsya. Ikaw ang kasama ko. Kailangan ng sekretary sa field para ayusin ang coordination.
Sir, baka po pwedeng si Mina lang sa admin. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang kailangan ko doon. Parang may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Akash, pero pinili ni Isabel na hindi na ito palalimin. Pagdating nila sa isang malayong barangay sa Batangas, agad silang sinalubong ng mga bata at mga lokal na opisyal. Uncle Akash! Halos lahat ng bata ay tinatawag ang lalaki. Pamangkin mo sila? Tumawa naman ang lalaki. I just told them to call me uncle. Pagkatapos ay tumalikod na ito para makipag-usap sa mga bata. Sa buong unang araw, walang halos ginawa si Isabel kung hindi kilalanin ang mga tao sa lugar. Ang hindi niya maintindihan ay ang hindi pag-alis ng tingin ni Akash sa kanya. Lagi itong nakabantay. Kaya naman nang maging free sila pareho, kinausap niya ito. Hindi mo ko kailangang bantayan, sita niya sa binata. Tinignan naman siya nito ng may pagtataka. Hindi kita binabantayan, gusto lang kitang pagmasdan. Hindi siya nakapagsalita, kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Namumula ang pisngi niya na pilit niyang tinatago sa lalaki. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng gamit sa maliit na guest room na inassign sa kanya, napansin niyang may kakaibang pinto sa gilid ng kama. Sa pag-aakalang pinto ng banyo yon, nilapitan niya ito at binuksan. Napasigaw siya nang makita ang lalaki. Wala itong pang-itaas at tila handa nang maghubad ng pantalon. Sir? Napatingin siya sa abs ng lalaki bago napalunok. Sorry sir. Agad niyang isinara ang pintuan. Connected door pa lang room nilang dalawa. Bagay na hindi niya napansin noong una. Agad niyang tinungo ang telepono sa gilid ng kama at tinawagan ng front desk. Miss, connected po ba yung room ko sa room 207? Yes ma'am. That's the suite type. Shared po ang access sa gitna. Usually for families or groups. May lock naman po both sides. Gusto niyo po bang ipalock? Hindi agad siya nakasagot. Sa likod ng isipan niya may bumubulong. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Akash? Hindi na po, salamat. Wala sa sariling napahilamo siya ng muka. Paano niya naiiwasan ngayon ng binata? Pinilit na mag-focus ni Isabel sa trabaho. Tuwing gabi, nakasanayan na niyang magbihis bago matulog. Habang naghuhubad siya ng pantalon na suot, na out of balance siya sa hindi malaman na dahilan. Napasigaw siya nang tumama ang pang-upo niya sa tiles na sahig. Hindi siya makatayo, na tila ba masama ang pagkabagsak niya. Isabel? Napalingon siya kay Akash nang marinig ang boses ng lalaki. Napalingon siya sa connected door. Mukhang narinig nito ang sigaw niya, kaya naman pumasok na ito nang walang pasabi. Fuck, Isabel! Anong nangyari sa'yo? Agad siyang nilapitan ng binata at tinulungan siyang tumayo. Umalma kaagad si Isabel. Teka sandali, nakahubad ako. Pero hindi nakinig ang lalaki. Binuhat siya nito at dinala sa kama. Umalis ka na, kaya ko to please. Pero imbis na makinig, lumuhod si Akash sa tabi niya at hinawakan ang braso niya ng maingat. May tinatawagan din ito sa telepono. Mukhang tumatawag ng doktor. Hindi ka okay. Baka mapano ka patang baby mo. Huwag kang magmatigas. Hindi na siya nakaangal. May tinatawagan ng lalaki habang paulit-ulit nitong hinihilot ang likod niya. Nang matapos itong makipag-usap, inasikaso na siya nito. Kumuha ito ng kumot at takmang tatakpan ng hubad niyang katawan nang mapahinto ito. Sa pag-aakalang muli itong nag-alala sa kanya, sinigawan niya ito. Ako na mag-aantay sa doktor. Nakakahiya, umalis ka na. Pero muli, hindi nakinig si Akash. Nang tingnan niya ang lalaki, nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Sa harap niya, parang punong-puno ng tanong, ng gulat at ng pagkalito. Sa dibdib mo ba talaga kailangang tumingin? Mabilis na tinakpan ni Isabel ang harapan niya. Napabalikwa si Akash, tila natauhan. Hindi ganun, Isabel. Yung tattoo mo. Lumabas ka na! Tulala pa rin si Akash. Pero sa wakas, tumango ito at dahan-dahang tumalikod. Naiwan siyang tulala din dahil sa nangyari. Ang dapat 1 week niyang pagtulong sa program ay nauwi ng 2 araw. Nang sabihin ng doktor na kailangan niyang magpahinga, ay hindi pumayag si Akash na gumalaw pa siya. Literal na bed rest ang nangyari. 3 araw siyang walang ginawa kung hindi ang magpahinga sa hotel. May sarili siyang nurse at doktor na siyang tumitingin sa kanya.
Sa awa ng Diyos, okay naman silang mag-ina. Sadyang OA lang ang lalaki. Ngunit ang pinagtataka niya, hindi man lang siya dinalaw nito sa kwarto niya sa ilang araw na iyon. Ang sabi ng nurse, busy raw ang lalaki. Pinaniwalaan naman niya yon. Dumating ang Sabado, abala na naman ang buong team sa huling bahagi ng outreach program. Maayos na siya kaya naman sumali na siya sa program. Pero umaga pa lang, kapansin-pansin ang kinikilos ni Akash. Tila wala ito sa sarili. Ayos naman ito kapag iba ang kumakausap sa kanya. Pero nagbabago yun kapag siya ang kumakausap dito. Isang beses, tinanong niya ang lalaki, "Sir, okay na po ba yung mga relief goods sa health center?" Oo, masarap nga ang pagkain nila." Napatingin siya kay Akash, bahagyang napakunot ang noo. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo. May hawak itong clipboard pero hindi nito tinitingnan. Napapansin niya rin, ilang ulit rin ang dumarako ang tingin nito sa kanya. Sa dibdib niya, sa mismong parte kung nasaan ang tattoo niya. Hindi pa rin siya tumigil. Bulong niya sa sarili sabay iwas ng tingin. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa mga gawain. Sa tuwing magkakasalubong sila ng tingin, agad siyang umiiwas. Pagsapit ng gabi, naghanda ang buong team para sa simpleng salo-salo na inorganisa ng mga taga-barangay bilang pasasalamat. Nilapitan siya ni Akash. Hindi ito nagsalita pero hinawakan siya nito sa braso at hinila palayo. Sinubukan niyang magtanong kung saan sila pupunta pero hindi siya nito sinagot. Basta ay hinila na lang siya nito. Naglakad sila papalayo sa maraming tao hanggang sa huminto na si Akash sa tapat ng isang malaking puno at humarap sa kanya. "Kailan ka pa nagpalagay ng tattoo?" Nagtataka niyang tiningnan ng lalaki. "Anong tattoo?" "Yung sa dibdib mo. Yung maliit na ahas." "Bakit, sir?" Hindi alam ni Isabel kung bakit bigla siyang kinabahan. Tinitigan siya nito ng ilang minuto bago bumuntong hininga. 7 months ago, I slept with a random girl in a bar. She has the same tattoo." "And?" Tinitigan siya nitong muli. "Ikaw ba ang babaeng yun?" Tumigil ang paghinga ni Isabel. Tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid at ang tanging naririnig niya lang ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Wala po kong alam sa sinasabi niyo." Napakagat siya ng ibabang labi. "Ayaw mong sagutin ang tanong ko. Eto na lang, nasan ka 7 months ago?" "Alam mo bang ilang araw na akong hindi mapakali? Di ako makatulog kagabi." Bulong ni Akash. Pilit pinapakalma ang sarili. "Nakita ko yung tattoo, Isabel. Tapos bigla akong naalala yung gabing yun." Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang lalaki. Hindi siya sigurado sa sinasabi nito pero kung 7 months ago nangyari ang lahat, maaaring ang lalaki nga ang nakainuman niya sa party ng kaibigan. "Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang babaeng yun?" Pakiusap ni Akash. Halos desperado ang tono. Ano? Ikaw ang babaeng yun, hindi ba? Ikaw ang babaeng nakasama ko sa hotel?" Hindi siya halos nakapag-isip ng isasagot. Ang tinutukoy nito ay ang tattoo niya sa dibdib. Isang ahas na nakapalupot sa isang putol na espada. Tahimik na tumulo ang luha sa mata ni Isabel. Ilang segundo siyang hindi nagsalita bago sumagot. Hindi ako sigurado." Mahinang sagot niya, halos hindi marinig. Napalunok si Akash. Napahilamos ito ng muka at napabuga ng hangin. "Pasensya ka na, masyado lang ako nag-iisip, masyado lang akong umaasa." Malungkot ang figura ng lalaki matapos iyong sabihin. "Umaasa na ano?" Tanong ni Isabel. "Na ikaw yun, na sana ikaw na nga." Napatitig sila sa isa't isa at para bang nawala sa sarili si Isabel at nawala ng lakas ang mga daliri niya na manatiling hawakan ng wallet niyang tangan. Nalaglag ito at kumalat ang mga laman nito sa lupa. "Ako nang kukuha. Ano bang mga to?" Tanong ni Akash. Lumang wallet ko. Mga barya lang ang nakalagay dyan." Bumuntong hininga si Akash bago pulutin isa-isa ang mga naglaglagan. Mga lumang resibo, smaller bills, at isang calling card na puti. May embossed na logo. Nagulat si Isabel nang makita iyong hawak-hawak ni Akash. Hindi niya alam na doon pala niya nailagay ang calling card na naiwan ng lalaki sa kanya.
Akin na yan. May kaba sa kanyang puso. Mabilis iyong dinampot ni Akash at ibinigay kay Isabel. Tahimik nitong binasa ang pangalan at numero. Napalunok naman si Isabel. Ramdam ang paninikip ng lalamunan. Hindi niya akalain na mahahanap pa niya yun. Ano to? Mahinang tanong ni Akash. Ngunit kahit mahinahon ang boses nito, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Calling card, pabulong niyang sabi. Tinitigan siya ni Akash. Ang mga mata nito ay matalim at punong-puno ng galit. Isabel, ito ang lumang calling card ko. Halos sumabog ang dibdib niya sa kaba. Ito ang iniwan ko sa hotel. Isabel, ikaw ba? Ikaw ba ang babae doon sa gabi ng one night stand ko? Napaatras siya. Nanginginig ang mga kamay. Akash? Alam mo ba? Tanong nito, hindi na kayang itago ang hinanakit. Alam mo bang ako yun? Kaya hindi mo sinabi. Bakit hindi mo ko tinawagan noon? Umiwas siya ng tingin. Kahit siya hindi niya alam noon kung bakit ba hindi siya tumawag sa lalaki. Dahil ba sa hiya? Dahil ba sa gusto na lang niyang kalimutan ng nangyari? Hindi niya alam. I'm sorry. Paghingi ni Isabel ng paumanhin, napamura si Akash. Bigla ka na lang din nawala. Hindi ko alam kung anong gagawin. Alam mo bang hinanap kita? Nag-angat siya ng paningin. Punong-puno ng pagtataka ang mga mata niya. Hinanap mo ko? Hindi agad nakasagot si Akash. Yumuko ito at nag-iwas ng tingin. Hindi ko naalala ang buong gabing yun. Alam kong mali. Lasing ako. Galit. At to be honest, wala akong mukhang maalala. Pero simula nung nakita ko yung tattoo mo, parang may bumabalik. Yung hawak, yung halimuyak, yung pakiramdam. Ikaw yun, hindi ba? Bumuntong hininga si Isabel. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag sa lalaki ang bagay na matagal niya nang gustong kalimutan. Hindi ko alam. Halos pasigaw niyang sabi. Nanggigilid ang luha. Hindi ko na maalala nun. Wala akong maalala. Hindi ko rin naisip na ikaw yun. Totoo ba? Mahina pero puno ng sakit ang tinig ni Akash. Totoo ba? O tinago mo lang dahil gusto mong manahimik ako at suportahan ka? Napayuko siya. Nanginginig ang balikat. Hindi ko tinago, hindi ko alam. Tsaka wala na akong calling card. Akala ko na itapon ko na. Tumahimik silang dalawa. Halos marinig niya ang bigat ng paghinga nito. Ilang saglit na puro katahimikan lamang ang namayani sa kanila. Katahimikang mas mabigat kaysa anumang paninisi. Sa gitna ng tensyon, bigla siyang napahawak sa tiyan. Isang matalim na sakit ang umakyat mula sa puso niya. Napasinghap siya. Napalingon si Akash sa kanya. Agad nabura ang galit sa mukha nito nang makita ang pagkunot ng noo niya sa kirot. Isabel? Akash, masakit. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sintido, kasabay ng paninikip ng tiyan. May init na dumaloy sa pagitan ng kanyang hita. Nang tingnan niya, nakita niyang may bahid ng tubig at dugo ang kanyang bestida. Diyos ko, manganganak ka na. Napamura si Akash. Mabilis siyang inalalayan. Hindi pa dapat ngayon. Umiiyak niyang sabi. Pero ramdam niya na wala na siyang magagawa para iyon ay pigilan. Mabilis siyang binuhat ni Akash at halos hindi niya na namalayan kung paano sila nakarating sa kotse. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa hospital, halos mawalan siya ng ulirat sa sakit at takot. Naramdaman niyang mahigpit ang kapit ni Akash sa kamay niya. Hawak siya nito na para bang wala nang bukas. Huwag kang bibitaw, Isabel. Kaya mo to, hindi kita iiwan. Hindi niya alam kung anong mas malakas. Ang sakit ng bawat paghilab o ang pagkalito sa nangyayari. Sa gitna ng deliryo, naisip niya kung paano nagbago ang lahat sa ilang buwan lang. Kung paanong ang isang estrangherong nag-iwan ng calling card ay naging boss niya at ngayon kasamang pumunta sa hospital. Nang makarating sila sa hospital, sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Halos hilahin si Akash papalayo pero hindi ito bumitaw. Sir, kailangan na namin siyang kunin. Kasama ako. Matigas na sabi ng lalaki. Napapikit si Isabel habang dinadala siya sa ER. Ramdam niya ang mga kamay nito sa pisngi niya. Paulit-ulit ang mga salita nitong binibitiwan na naroon lang ito para sa kanya.
Ilang oras siyang nasa loob. Oras na puno ng kirot, takot at matinding pagod. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi siya nag-iisa. At nang marinig niya ang unang iyak ng bata, kahit nanlalambot, napaluha siya sa kaluwagan. Hindi lang dahil ligtas ang anak niya, kundi dahil alam niyang may isang tao sa labas ng pinto, handang tanggapin siya kahit gaano pa kagulo ang kanilang simula. Nang tuluyang pinapasok si Akash, walang sabi-sabing lumapit ito at hinawakan ng kamay niya. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi na nila kailangang magpaliwanag sa ngayon. Ang mga luha sa mga mata ni Akash, ang mahigpit nitong pagkakahawak at ang mahinang paghinga ng anak niyang lalaki ang mas nagpayapa sa mundo niya. Lumipas ang ilang araw na pananatili niya sa hospital. Dumalaw din noon si Agatha at ilang araw siya nitong binantayan. Pero kahit ganoon hindi umalis si Akash sa tabi niya. Kapag kasama niya ang kaibigan, nasa labas lang ito at babalik kapag uuwi na si Agatha. Nag-stay pa sila ng halos 1 buwan sa hospital dahil nga 7 months old lang ang anak niya. Kailangan itong palakihin sa incubator. Sa buong buwan na yon, halos wala ni isa sa pamilya niyang dumalaw. Masakit man, pero pinili niyang tanggapin na hindi talaga siya mahalaga sa mga ito. After all, mas pinili ng mga ito na itakwil siya kaysa sa lalaking nanloko sa kanya noon. Noong huling linggo ng pag-i-stay niya sa hospital, ay halos sabay silang nagkasakit ng bata. Halos walang tulog noon si Akash. Tulala ito't kapansin-pansin ang pula sa gilid ng mga mata nito. Halatang hindi mapakali. Akash? Mahina niyang bulong. Agad itong napatingin. Mabilis na tumayo. Nang magtama ang mga mata nila, may kung anong mainit na bumalot sa dibdib ni Isabel. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Yung baby, ligtas siya. Ngumiti ito kahit nanggigilid ang luha. Napahagikgik siya. Kahit nangihina. Unti-unti siyang pinatayo ni Akash para makasandal ng maayos. Tahimik silang nagkatitigan. Kapwa may tanong na hindi masabi. May sinabi ang doktor. Simulang sabi ni Akash. Huminga ng malalim bago nagpatuloy. Ginawa nila yung mga test habang nasa observation ka. Para makasiguro daw sa medical records. Lalo na't wala kang kontak sa tatay ng bata. Napatitig siya sa kanya. Mahigpit ang kapit sa kamay. Hindi siya sigurado kung magiging masaya ba siya sa maririnig o ano. Isabel, anak ko siya. Mahinahon pero matigas ang tinig ni Akash. Parang may humaplos sa puso niya. Hindi siya sumagot agad. Sigurado ka? Nanginginig ang boses niya. Hindi niya matukoy kung masaya ba ang lalaki o hindi. Tumango si Akash. DNA results. Hindi na ito haka-haka. Tinignan siya nito ng diretso sa mata. Pasensya ka na sa lahat. Sa gabi na iniwan kita. Sana hindi ko ginawa yun. Hindi siya sumagot. Humakbang ito palapit. Marahang tinapik ang pisngi niya. Patawad, Isabel. Sana kahit pagulo lahat ang simula natin, bigyan mo ko ng pagkakataong itama lahat. Hindi niya alam kung anong isasagot. Napaluha na lang siya. Pinipilit ngumiti. Ngayon niya lang naramdaman na wala nang kailangang ipaliwanag. Wala nang dapat itago. Naramdaman niyang unti-unting naglalaho ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Patawad din dahil hindi kita tinawagan nun. Dahil hindi ko rin inalam kung sino ka. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako ang unang nagkulang. Ilang araw pa siyang nanatili sa hospital para makabawi ang katawan. Hindi siya iniwan ni Akash. Tuwing umaga, inaalalayan siya nitong maglakad. Tuwing gabi, hawak nito ang kamay niya hanggang sa siya'y makatulog. Hands-on din ito sa pag-aalaga kay Ravi, ang kanilang anak. Sinisigurado nitong natatanggap ng anak nila lahat ng kailangan nitong test at mga nutrition. Nag-hire pa ito ng mas magaling na doktor na talagang eksperto sa pagbibigay ng progreso sa mga katulad ng case ni Ravi. Nang makauwi sila sa apartment, nagulat na lamang siya nang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Isabel, simula nito habang tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kuna ng sanggol. Alam kong marami pang kailangang ayusin, pero gusto kong malinaw ito sa'yo. Handa akong maging ama, hindi lang sa pangalan kundi sa gawa.
Handa akong maging pamilya mo kung papayag ka. Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa munting sanggol na mahimbing natutulog. Tsaka muling ibinalik ang tingin kay Akash. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang pakasalan, hindi dahil sa bata, kundi dahil gusto kitang makasama. Gusto kong ipaglaban ka. Gusto kong ayusin ang simula natin. Kung hindi mo kayang sagutin ngayon, maiintindihan ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Matagal na siyang natutong wag umasang may magtatanggol sa kanya. Pero heto ang lalaking minsang iniwan siya sa gabing wala siyang matandaan. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Akash, wala na akong ibang hihilingin kundi ang magkaroon siya ng pamilya. Pero higit doon, salamat dahil pinaramdam mo sa akin na hindi ako dapat ikahiya. Oo, payag ako magpakasal. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito. Lumipas ang araw hanggang sa inaya na siya ni Akash na sumama rito at kilalanin ng pamilya nito. Ayaw niya sana ng una. Pero noong malaman niya na ang mga magulang mismo ng lalaki ang nag-i-insist na siya'y makilala, wala siyang nagawa. Nang marating nila ang isang malaking bahay sa isang exclusive subdivision, mas lalo siyang binalot ng kaba. Napalunok siya. Nanlamig ang mga palad at halos mapaatras. Mukhang napansin yun ng binata, kaya naman hinawakan nito ang kamay niya. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Pagbukas nito ng pinto, sinalubong sila ng isang babaeng may matikas na tindig, ngunit mahinhin. Sumunod naman ang isang lalaking may katandaan na, ngunit may otoridad ang bawat kilos, ang ina at ama ni Akash. Ma'am, si Isabel. Itinuro siya nito. Ipinakita nito ang sanggol na hawak. At ito si Ravi, anak namin. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Walang umimik. Mabilis ang tibok ng puso ni Isabel. Tila nasa isa siyang karera. Hanggang sa ngumiti si Mrs. Singh. Iha, sabay yakap sa kanya na parang matagal nang kilala. Napakaganda mo, anak. Sumunod naman ang ama ni Akash na hindi rin mapigilan ng emosyon. Tumango ito kay Isabel at sa isang iglap parang may gumuhit na katahimikan sa kanilang pagitan. Matapos magkamustahan ay inaya siya ng pamilya na magtanghalian. Giliw na giliw ang mag-asawa sa anak niya. Tila ayaw bitawan ng mga ito. Hanggang sa napunta na ang usapan nila sa binyag ng anak nila kung saan sumabat na si Akash. Ma'am, hindi ba dapat paghandaan muna natin ang kasal namin ni Isabel? Let's make it as soon as possible. Hinawakan ng binata ang kamay niya. Oh ya, iha, may motive ka na ba in mind? Bumaling sa kanyang mag-asawa. Ikakasal kami ni Akash agad? Hindi ba madaming proseso yun? At saka hindi pa ako nakakabawi ng lakas. Wala sa sariling napangiti si Isabel. Sa wakas hindi niya na kailangang matakot. Sa wakas may tahanan na sila. Hindi lang si Ravi, kundi pati ng puso niyang matagal nang naghihintay ng pagtanggap at tunay na pagmamahal. Mabilis ang sumunod na mga linggo. Inasikaso ng mga singang lahat. Marriage license, munting seremonya, legal papers para sa apelyido ng bata. Wala silang ingrandeng selebrasyon. Pero iyon ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Isabel dahil sa unang pagkakataon, hindi siya lumapit sa altar bilang babae na binubuo pa lang ang sarili. Lumapit siya bilang inang handang magmahal at bilang babaeng pumipili na ring magmahal pabalik. Hindi pa man tapos ang lahat, alam niyang may mga sugat pa rin silang pareho. Pero habang magkahawak sila ng kamay sa harap ng Wes, habang naroon ang anak nilang saksi sa bagong simula, malinaw sa kanya, hindi na siya kailanman mag-iisa.